Ramdaman ko po ay great relief na ayan na, yung pinakahihintay ng mga pamilya ng mga biktima, libo-libo mga biktima, dumating na. Kasi lagi, maalala mo, Cherry, lagi may mga, last year, na mga usap-usapan o kalain na ilalabas nga na nga daw yung warrant of arrest. As early, I think, as July, meron na ganong mga balita. And then, noong October, meron na naman. Nung patapos na yung taon, gano'n na naman. And even yung February. So yan, March 11, it did happen. Finally. Kaya, syempre, tuwang-tuwa. Pero nung una nga po, parang hindi ko talaga ma-describe yung real feeling ko. Kasi nga, okay, kahit inihintay po na namin yon, inaasahan na namin, ay hindi pa rin para akong naniniwala na nangyayari na nga. Yan. Kasi that was such a historic moment, a milestone thing, a milestone development in our country. Ngayon pa lang nangyari yan na hinuli, inaresto yung isang dating Pangulo na who ruled with a fist, with an iron hand, with a fist. At siya, nangyayari na ba? Yung parang ayaw pa rin maniwala. Nangyayari na ba ito? Tunay na ba nga ito? Kasi nga, yung historic moment talaga sa atin, sa Pilipinas, ngayon lang nangyari yan, milestone, breakthrough, never in Philippine history, na merong ganyan, na dating Pangulo, na isang strongman who ruled with an iron fist, ay siya ngayon ang tinutugis, siya ngayon ang inaresto, and before a foreign tribunal or an international tribunal at that. And then, pero hindi ko rin maalis, Cherry, yung aking lungkot na, kasi naman, kung noon pa sana, ay gumalaw na yung mga authorities natin. And I'm referring, of course, sa past Duterte administration, although medyo malabo atang ganon ang mangyayari na gagalaw na kaagad yung mga relevant authorities. Pero nung umpisa rin ng administrasyon na ito, wala silang ginagawa until nga yung nagkaroon ng Quadcom. And itong mga pangyayari ganyan, nagsimula yan nung na-break na yung unity, nasira na yung alliance nila, Marcos and Duterte. So, dapat noon pa. Kasi nga, ko yan, reklamo ko yan, tinuligsa ko yan, kinondem ko yan, yung mga killings na yan. Pero konti lang ho yung parang nakikinig sa akin. So, hindi na sana humantong sa ganito na isang foreign or international tribunal pa ang mag-take ng initiative na imbestigahan. Tapos nangyari na yung imbestigahan, few years din yun, seryosong investigasyon, at ito nga ang kinahantungan na nag-issue na ng warrant of arrest yung pre-trial chamber. Ang ibig sabihin yan, kumbinsido yung 3 members of the pre-trial chamber na there are reasonable grounds to believe based on the submissions of the Office of the Prosecutor of the ICC na kailangan ipaharap na si dating Pangulong Duterte sa ICC. Is part of the pre-trial, meaning before yung actual trial, na ang mag-handle ay isang trial chamber. Ito ngayon is before the pre-trial chamber. Yung pinakauna, gagawin yan mamaya kasi we are ahead 6 to 7 hours sa time. No? We are ahead than The Hague. So, ang mangyayari niyan is that first, sisiguraduhin ng chamber na yung suspect o yung respondent o yung humaharap sa kanila is the very same person that was the subject of the warrant of arrest. So yun po ang una-una nilang tatanungin at i-determine. Tapos, hindi ako masyadong sigurado kung didiretso na sila doon sa tinatawag na confirmation of charges. Meron din kasing ganyang stage. So pinaharap lang muna niya para sabihin sa kanya kung ma-determine na nila that he is the very same person subject of the warrant of arrest, ay i-inform na siya, ipapaliwanag na sa kanya
kung ano yung mga charges against him. And then pwede na siyang mag-raise ng kung anong issues or questions about those charges. In other words, Cheryl, he is or he will be given a due process, he will be accorded due process. Nagsisimula na nga yung proseso na yun. Pagkatapos na inaresto siya at dinala siya sa The Hague at sinurrender siya doon sa The Hague, yan na. Kasama yan sa due process. May mga stages or steps na susundin ng ICC para masiguro na merong patas sa treatment sa kanya bilang isang suspect. Kasi ngayon, strictly speaking, Cheryl, hindi pa siya considered accused. He is considered a suspect, he is considered a respondent. Kapag i-confirm na ng pre-trial chamber na tama yung charges, then dun na yung magiging trial stage at dun na yung ituturing si Mr. Duterte bilang akusado. Mga posible na may isyuhan din ng warrant of arrest. Yung mga nabanggit mo, Cheryl, kasi ang alam ko ay sila ay mga sinomon din. Na sila ay parang kinontak din ng prosecutor team, the investigative team, at para pasagutin. As to whether or not sumagot sila, as to whether or not nag-respond o nag-reply sila dun sa summons sa kanila, yan po ang hindi ko alam. Ang nabalita ko noon is that ay pinapatawag sila o may nag-issue ng summons sa kanila. Ang pwede at sino pa ang mai-issuehan ng warrant of arrest, hindi ko po yan alam. Ang tungkol naman po kay Senator Alan Peter Cayetano, nabanggit ko po yun dahil nga po nag-react ako dun sa kanyang, I think it was a FB Live, na sinasabi nga niya yung parang his question, hindi daw binibigyan ng due process si Mr. Duterte, linalabag daw yung kanyang karapatan, so dapat daw ay hindi ganon. So he was actually defending against Mr. Duterte. So I had to respond and reminded him about his role then, when he was still with the Senate. Siguro maalala natin yon. He was really a defender of what was being done by Mr. Duterte. Siya yung nagsabi pa nga noon na dapat daw pasalamatan natin si Mr. Duterte na gano'n ang ginagawa. Yung combat sa illegal drive, gano'n ang nangyayari na meron ng mga pinapatay. And then meron din siya mga sinabi sa akin. Binansagan niya po ako as a drug lord. So, I had to respond kasi, okay, noon, anong ginawa mo noon? Na hindi ka umangal at dinipensahan mo pa yung kawalan ng due process at kawalan ng paggalang sa karapatang pantao ng mga pinatay nila. So I had to say that. And then, na ano naman sa statement ko, na kasi para sa akin, so kanyang naging role in this whole thing was an enabler. So an enabler is, complicit. Pag sinabi mong enabler, ang isang tao in the commission of a particular crime or crimes, that is practically saying that he is complicit. And that's why, kung complicit siya, dapat kasama rin siya. But that I do not know on whether or not in the investigative phase or stage of the ICC ay sinaba na yung si Alan Peter Cayetano and the likes of Alan Peter Cayetano, kasi may ilan-ilan pa dyan. Alam natin yon. May ilan-ilan pa dyan ng mga personalidad na mga naging enablers lang. Kasi imbes na questionin yung yung carnage, yung mass murder na yon, happening right before our very eyes, meron silang mga sinabi. Hindi lang tumahimik, yung iba, meron silang mga sinabi. They chimed in doon sa rhetoric ni Mr. Duterte na mga kill at saka yung pangagigipit sa mga katulad ko na mga kritiko. That's why I had to say that, na para sa akin ay dapat nga isama siya bilang isang enabler.
But that is not to say that I am dictating on the ICC. Kasi sila ang nakakaalam kung sino talaga ang dapat kakasuhan. Kasi ang alam ko dyan, Cheryl, is pinipili talaga ng ICC ng istrikto, binubusisi nila yung mga facts, yung mga evidence, kung sino ang pwede nilang kasuhan, at pipiliin nila kung sino talaga yung mga may malaking role dyan sa krimen na yan. We cannot expect ICC na magpa-file ng kaso at isasama yung mga middle level sa PNP, middle level officers na sumunod din sa mga utos nila Bato, sa mga utos ng mga generals, at saka yung siyempre yung mga nasa baba, yung mga gunmen, yung mga low level perpetrators, yung mga members ng mga squad na pag hinuhuli, gustong ulihin, pero it ends up in deaths, in summary executions. So that's the reason why I had to say that, John. And then, lahat po ng mga ginawa ko, lahat ng mga sinasabi ko, ay consistent dun sa aking paninindigan na yung ginawa nila, yung mga crimes against humanity na yan, yung mga murder, summary killings, summary executions, ay mali, labag sa batas, labag sa domestic laws, labag sa international law. I've been consistent with that. So the fact that I'm again saying those things now, it's not on political considerations or political agenda. Yes, I am a candidate now for party list, but my statements, my role, my stance, insofar as this issue is concerned, the issue of accountability of Mr. Duterte and other personalities, dun sa mga pagpatay na yon, has nothing to do with my running as a nominee of a party list. Kasi noon ko pa yan ginagawa, noon ko pa itong ginagawa ko ngayon, dati ko lang ginagawa. And that is precisely the reason why they persecuted me. Kasi lalo na, we don't even have to wait for the verdict or for the decision of the ICC. Kasi nga, di ba dun sa mga naging hearing din ng Quadcom, ay yan, napatunayan na meron talaga na mga extrajudicial killings, ay kailangan meron tayong domestic law na mag-provide ng compensation sa mga biktima. Remember, yung mga biktima noon ng martial law, merong batas, nagkaroon ng batas. Although years later, decades later, yung martial law noon pa, 1970s. Pero recently lang, a few years ago lang, yung nagkaroon nga ng compensation law insofar as the victims of martial law are concerned. So ito naman ngayon, dahil we have another situation here na talagang horrific yung crimes, summary executions, extrajudicial killings, ay dapat lang na i-compensate natin. Now, of course, that would be subject to discussions yet. Yung ano yung parameters nun? Sino talaga yung mga entitled? Paano ba yung proseso para makakuha ng compensation? And in fact, sa ICC, meron actually isang unit dyan on the victims and witnesses. Now, pwede rin i-consider ng ICC yung pagbibigay ng compensation. But we did not wait for the ICC to do that. Official signatory or official member of the Rome Statute, ay meron na po tayong domestic law concerning genocide, concerning crimes against international humanitarian law, genocide, and crimes against humanity. We had that law. It was signed into law in 2009, or 2 years before we became an official member of Rome Statute. So mas nauna pa yung domestic law natin na nandyan at naging governing or applicable sa ating bansa. Kaysa dun sa pagiging member natin, yung paglagda natin sa Rome Statute. So nakikita ko rin yung parallelism dito, Cheryl, na pwede natin unahan rin yung ICC na magkaroon na rin tayo
by means of a domestic law without yet waiting for any action on the part of the ICC with respect to the matter of compensation. And I need to say also, I need to recognize that kung hindi po ako nagkakamali, sa Quadcom, I think it was pushed already by one of the chairpersons of the Quad Committee, the chairperson of the Human Rights, the Committee on Human Rights in Quadcom, Congressman Amante. Now, I think they have pushed for that. I just don't know kung talagang na-file na yan at kung ano na yung stage ng bill na yan. But, kung papalari nga po yung ML, ako bilang nominee ng ML, papalari po kami makaupo sa House of Representatives, I will also push for that, the compensation fund law. He or she was acquitted, unjust prosecution, pwede pong mag-claim yung accused, yung dating accused. And napakaliit lang nga po, alam ko 20,000 lang ho ata, 10,000 or 20,000. It's really dun sa mga the ones falsely accused and then later on acquitted. Iba po yun. Iba po yun.